Alam po ba ito ni Senator Lacson, yung Administrative Order number 29? This is something between the chairman of the Foreign Relations Committee and the gentleman from Tarlac and Pampanga, Mr. President. Hindi po, tinatanong ko po kayo. No, I don't know Administrative Order number 229. Oh, hindi po ninyo alam, sasabihin ko sa inyo. I don't Ulitin need to ko. know, Mr. President. I'm not interested. Hindi po kayo interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa? Hanggang ngayon, hindi ma-drawing ang West Philippine Sea. Hindi kayo interesado? Hindi po ako rin interesado sa sinasabi ninyo. Maring hindi po kayo interesado Kasi, sa sinasabi ko. no, Ngunit this ang sasabihin ko, interesado ang buong Pilipinas. Sapagkat ito, dito nakasalalay po kung sino nagsasabi ng totoo. So ayaw po ninyong malaman ang totoo, Ginoong Lacson. Kasi po, Mr. President, ang ipapalabas na naman niya, yung China, may karapatan dyan sa lugar na yan. Kaya ayoko na po marinig kasi ilang beses na po natin narinig yan, medyo masakit na sa tenga eh. Alam po Kaya ninyo, sinasabi ko po, ayoko alam na po ninyo, marinig Mr. kung President, nanggagaling sa kanya, Mr. President. si Senator Lacson po ay pagkakaalam ko isang magaling na investigador. Eh ngayon po pala yung manghuhula na. Pilipinas! Ano na? Pilipinas! Ano na? Andito na si Boss Rick, nakatingin nakabantay. Op. Yan ang pag-uusapan natin. Si Senator Lacson at si Senator Rodante Marcoleta, yung mainit na bakbakan nila dyan sa Senado. Napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon sapagkat may kinalaman po ito dito sa ginagawang investigasyon kung ano na nga ba talaga ang nangyayari sa ating bansa. Kaya ang tanong natin dito Pilipinas, ano na? Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago tayo magsimula, siyempre, shoutout muna sa lahat ng mga subscribers, mga viewers, silent viewers, mga suki nating komentos dyan. At siyempre pa yung ating mga sniper, nandyan lang sila. Ayan, nakikita ninyo sa screen. Ngayon, hindi natin makakalimutan siyempre yung ating mga bashers. Mga bashers, kagaya ng sinasabi natin dito, gamitin din ninyo yung karapatan bilang isang mamamayang Pilipino na mag-comment, magbigay ng reaction, magbigay ng opinion, at kung ano-ano pa tungkol sa video na napapanood ninyo. Ngayon, tuloy-tuloy tayo rito. Kagaya ng napanood ninyo doon sa unahan ng ating video kanina, ito yung maganda kasi bangayan ito ni Senator Rodante Marcoleta at ni Senator Ping Lacson na talaga namang napakainit sa social media. Ito yung mga binibira, ito yung mga ginagamit, lalong-lalo na ng mga trolls. Yung sinasabing, butata! Sinuplak si Senator Rodante Marcoleta, umurong si Senator Rodante Marcoleta, natakot na si Senator Rodante Marcoleta, satsat ng satsat si Senator Rodante Marcoleta. Ngayon, dito natin mapapatunayan na puro mga mali yung mga sinasabi nitong mga ob-ob na ito, lalo na itong mga vloggers na ito, na mga bayaran, na makikita natin na mukhang takot. Hindi lang mukhang takot, talagang natatakot sila sa katotohanan. Kasi kung gusto nila malaman yung katotohanan, bakit hindi nila tanggapin bilang mga witness or bigyan ng imbitasyon itong mga 18 ex-marines dyan sa Senado, na yan ang gustong-gusto na mangyari ni Senator Rodante Marcoleta. Kaya dahil dito sa video na ito yung tatalakayin natin. Kasi nga, may nag-request sa atin na isang sniper natin. Ito yung nasabi niya rito. Content mo po kaya kapatid yung face-to-face ni Marcoleta at Ping Lacson sa naganap na hearing. Ito na po kapatid, granted, noted po. Galing po ito ay kapatid na June Benedicto, isa po itong sniper. Kaya kayo mga kapatid, mga kababayan at mga boss, kung mayroon kayong gustong pabigyan ng reaksyon o iparibat sa atin, i-comment lang ninyo dyan sa baba at ako na po ang bahala rito. Ang mapapanood natin, kagaya ng napanood natin kanina, talagang nagdebate itong si Senator Ping Lacson para po sa kabatiran ng lahat. Ito po si Senator Ping Lacson na isa po itong dating Chief PNP ng Philippine National Police. Ngayon, ito naman po si Senator Rodante Marcoleta, isa pong di-kalibre na abogado, pero tinatawag ito nilang low-rank lawyer na mga ob-ob na mga vloggers na akala mo naman mga abogado din. Pero kung tutuusin, wala ito, puro lang ito ngak-ngak, puro lang sarap, pag-umpugin ko kayo mga ob-ob kayo. Ngayon, ito na, panoorin natin yung kanilang video at dito magbigay tayo ng ating reaksyon, opinion at kung ano pa man tungkol sa video na mapapanood natin. Ito na, bubulak ko rito. Ito na. Mr. President, pagkatapos isasama yung Kalayaan Island Group, ano po ba talagang pinag-uusapan natin dito? Yung kapakanan ng bayan? Pinipilit po niyong pinagtatanggol ko ang China. Sa March 12 po, Mr. President. Sa simula pa lang ng kanilang balitaktakan dyan mukhang mainit na yung kanilang pagdidiskusyon, pagdidebate. Kasi nga naman, yung pinag-uusapan nila, ito nga, si Senator Rodante Marcoleta, sinasabihan nila na pro-China at ito yung laging nagtatanggol sa China. Ituloy pa natin ang video. President, Senator Lacson, sana po may panahon kayo sapagkat ipinatawag ko
sa magitan ng isang resolution. At ito po ay alam na ni Senator Erwin. Ayan na. O, Senator Ping, may papatawag na si Senator Rodante Marcoleta. Sana makinig kayo. Ano ba yun? Yung sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta. Panoorin natin. Pinatawag ko po ang NAMRIA, pinatawag ko po ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy, ang DFA, pinatawag ko rin po si... Napansin ninyo? Si Senator Ping, nakikita ninyo? Mukhang hindi na mapakali yung sinabi ni Senator Rodante Marcoleta. Pinatawag ko na yung NAMRIA, pinatawag ko na yung Philippine Coast Guard. Tingnan ninyo, nakita niyo. Ayun o. Meron na siyang tinig na agad sa likod. Tuloy pa natin kung sino pa yung ipapatawag ni Senator Rodante Marcoleta. Justice Carpio at saka yung professor sa UP. At kung sino man po ang interesado, pero once and for all, malaman po natin dito kung sino ang sinungaling, kung sino ang makatsina, kung sino ang naggagaling-galingan at nagpapanggap na expert in international law. Sana po, Senator Lacson, nandun po kayo. Mr. President, may we hear from... Ayun na. Malala para malaman natin kung talagang sino yung nagsisinungaling. Di ba? Kung sino yung nagagaling-galingan. Ito yung sinasabi natin dito. Senator Ping, kamusta na? Mukhang nakita ko sa'yo, mukhang bumahag na yung buntot mo. Dito pa lang, ha? Tingnan natin kung ano ang reaksyon dito, kung ano yung magiging reaksyon ni Senator Ping dito. Ito ba yung kanyang tatanggapin o kanyang tatanggihan? Tuloy natin. I'm the chairman of the Foreign Relations Committee because his name was mentioned. May I just confirm if indeed he will call for a hearing and invite those people mentioned, Mr. President? With due respect. Walang tiwala kay Senator Rodante Marcoleta. Dyan pa lang Alam nga naman si Senator Rodante Marcoleta, gagawa-gawa ng mga kwento na ang dami nilang mga senador dyan. Sabi niya nga, nagsabi na siya kay Senator Erwin Tulfo. Ngayon, ang sabi ni itong si Senator Ping, confirm niya raw kay Senator Erwin kung totoo nga ba itong sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta. Siyempre, alam naman natin, si Ben Dalo. Eto, tinatanong si Ben Dalo dito. Tingnan natin kung ano masasabi dito ni Ben Dalo. Pasok! Tingnan natin kung ano masasabi niya. Well, as requested, if you would like to respond, Senator Erwin Tulfo. Thank you, Mr. Chair. Ito na, si Ben Dalo. Pakinggan natin kung ano sasabihin nito. Go ahead. I have received a letter from the Department of Foreign Affairs citing that they cannot attend, including NAMRIA. Ngayon na. Ha? Kasasabi lang. Hindi raw sila makakapunta. Bakit kaya? Tuloy natin. Mr. Chair, and we have already written to the various chiefs of staff of the members of the Committee on Foreign Affairs. They cited, including NAMRIA, that they cannot attend because of the fact that it is a matter of national security, Mr. President. And I also have a copy that will be sent to your office, Mr. President. The reason given by NAMRIA, the Armed Forces of the Philippines, and the Department of Foreign Affairs, Mr. President. National security. Ayun na. Mayroon ng dahilan. It's a matter of national security. Di ba? Umurong ang bayag nitong mga NAMRIA na ito. Ngayon, gusto malaman ni Senator Rodante Marcoleta kung talagang sino ang nagsasabi ng totoo, kung sino ang naggagaling-galingan. Ngayon, umurong na mga bayag ninyo, mga upob kayo. Tuloy pa natin. In other words, Mr. President, the gentleman from Pampanga and Tarlac is confirming something that is not confirmed. The gentleman from the Pampanga is confirming something without confirm. Tingnan ninyo. Ibig sabihin, nagsisinungaling na naman itong si Senator Rodante Marcoleta. At sasabihin na naman itong mga ob-ob ng mga vloggers. Butata. Sinukla. Di ba? Ano sasabihin pa nila? Si Senator Rodante Marcoleta, walang sinabi kay Senator Lacson. Talagang ob-ob. Mas ob-ob kayong mga ob-ob kayo. Tuloy pa natin. Mr. President, that is too much of a statement. Kausap ko pa lamang ang chairman at kaming dalawa po nagkakausap at niremind pa nga ako yung mga nakarang araw na, March 12, okay ka na. So, ang sabi ko sa kanya, ito po ang dapat nating maimbitahan. Bakit naman po nagkaroon ng issue sa national security ang pagdinig tungkol sa usapin sa West Philippine Sea? Mr. President? Ito na naman po ba ay patakaran para ilihis na naman? Hindi po pag-uusapan dito kung ano-ano mang klaseng teritoryo pag-uusapan dito. Ang pag-uusapan lang natin ay yung masigalot na pinalalaki nila at hindi nila maintindihan na walang kamatayang West Philippine Sea. Nakalagay po kasi sa Administrative Order number 29 dated 2012, Mr. President. 14 na taon nang nakararaan, minanduhan mismo ang NAMRIA at ang DFA na mag-submit ng mapa at mga charts sa opisina ng United Nations General, as UN Secretary General,
at inotify ang lahat ng international organizations katulad ng IHO. Ano po bang ibig sabihin nun, Mr. President? Alam po ba ito ni Senator Lacson, yung Administrative Order number 29? O tignan ninyo, tinatanong lang kung alam mo ba. Ha? Pero hindi niya masagot. O ito, tuloy natin kung alam ba ni Senator Ping. This is something between the chairman of the Foreign Relations Committee and the gentleman from Tarlac and Pampanga, Mr. President. Hindi po, tinatanong ko po kayo. No, I kasi- don't know Administrative Order number 229. Oh, hindi po ninyo alam, sasabihin ko sa inyo. I don't need Ulitin to ko. know, Mr. President. I'm not interested. O, di ba? Hindi lang siya interesado daw. Ito na sinasabi natin dito. Sinisiraan ninyo si Senator Rodante Marcoleta, binubuli ninyo, sinasabihan ninyo na pro-China. Ngayon, hindi na kayo interesado na malaman ng totoo. Mga ob-ob kayo. Tuloy. Hindi po kayo interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa? Hanggang ngayon, hindi ma-drawing ang West Philippine Sea. Hindi kayo interesado? Hindi po ako rin interesado sa sinasabi O, nagkabulol-bulol na si Ping. O, go ahead. ninyo. Maring hindi po kayo sinasabi interesado Kasi, sa sinasabi ko. no, Ngunit this ang sasabihin ko, interesado ang buong Pilipinas sapagkat dito nakasalalay po kung sino nagsasabi ng totoo. So ayaw po ninyo malaman ang totoo, Ginoong Lacson? Kasi po, Dito malalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Bakit hindi ka interesado? Ibig sabihin, ayaw nyo talaga ng totoo. O, di ba? O, ano sabi rito ni Senator Rodante Marcoleta pa? Mr. President, ang ipapalabas na naman niya, yung China, may karapatan dyan sa lugar na yan. Kaya ayoko na po marinig kasi ilang beses na po natin narinig yan, medyo masakit na sa tenga eh. Alam po Kaya ninyo, sinasabi ko po, ayoko alam na po ninyo, marinig Mr. po President, nagagalit sa Nag-assume na kanya, Mr. naman. President. si Senator Lacson po ay Nag-assume na naman si Senator Ping, di ba? Sabi niya dito, ayaw niya na raw marinig kasi masakit na sa tenga eh. Kasi nga, ipapakita niya naman dito na ipaglalaban niyang China, bibigyan ng karapatan yung China. O, di ba? O, tuloy pa natin. pagkakaalam ko isang magaling na investigador. Eh, ngayon po pala yung manghuhula na. Paano po niya nahula? Oo, ito na. Ito yung sinasabi natin dito. O, si Senator Lacson Eka, ang akala ko ay magaling na investigador. Pero bakit naging manghuhula bigla? O, tignan ninyo, pumasok agad yung kanyang referee, yung kanyang abogado. Sino yon? Si Itbulaga. O, pakinggan natin si Itbulaga. Sabihin ko ay, The debate is going into motives and all of that. So, motu proprio, the presiding officer declares the session suspended. Nakita niya na kasi. Alanganin yung kanyang bata. Ha? Naipit si Senator Ping Lacson. Kaya ito, biglang nagsalita itong si Itbulaga. Si Boy Itbulaga. Biglang nagsalita. Siyempre, kakampihan niya talaga yon. Mamaya, malalaman pa natin kung talagang totoo na kampi sila. Ha? Di ba? O, tuloy natin. Suspended daw. The status of the interpellations was, I believe, we paused for a while, took a break, and I now would like to recognize Senator Marcoleta for his Well- closing statements, if the good gentleman from Cavite will allow. Well, if the senator on the floor, who has the floor, will allow. Because Napansin niyo si Itbulaga. Nagkanda-bulol-bulol na. O, Itbulaga, ayusin mo. when the chair suspended the session, Senator Lacson had the floor. And he was allowing questions from Senator Marcoleta. That is the parliamentary status. So what is your pleasure, Majority Leader? Maybe we can request or ask the pleasure of the gentleman from Cavite. I will allow, Mr. President, but if he hits me, I'll hit back. I will allow, Mr. President, but if he hits me, I'll hit back. Talaga naman to si Ping. Ano na nga ba nangyayari sa ating bansa? Kaya nga ito mga kapatid, mga kababayan at mga boss, dito natin nakikita. Kasi nga, kung talagang gusto ninyo na lumabas yung katotohanan, bakit hindi kayo pumunta? Inimbitahan kayo ni Senator Rodante Marcoleta. Kayo lahat, magsama-sama na kayo, mga obob kayo. Pati kayo mga trolls ng mga vloggers, magsama-sama kayo. Sarap ninyo pag-uumpugin mga obob kayo. Pumunta kayo ron, bakit ayaw ninyo? Bakit ang dami ninyong alibay? Sinasabi pa ninyo, may national security reason. Mga obob kayo. Takot lang kasi kayo sa katotohanan. Hindi po ba mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Ito yung sinasabi natin dito eh. Magaling lang kayo magsalita kapag in-interview na kayo. Nawala dyan si Senator Rodante Marcoleta. Pero pag nakaharap sa inyo, iba na ang sinasabi ninyo. O tuloy pa natin. All right. So Thank you. So, that's Mr. very President, clear. we allow... Senator Marcoleta is recognized. salamat po, Ginoong Pangulo. It's not a matter of hitting me back. He can hit me many, many times. Sabi ko nga po kanina, Mr. President, that's irrelevant to me. It's no longer important to me. Kahit ano pa pong paninira ang sabihin ni Senator Lacson sa akin, wala pong kaso sa akin yon. Ang taong bayan, alam na po nila kung ano ang totoo. Sila po ang arbiter. Correct. Ang arbiter dito, yung taong bayan, at alam na ng taong bayan
kung sino ang nagsasabi ng totoo, mga obob kayo. O, tuloy lang, Senator. Silang magsasabi kung totoo lahat po ang pinag-uusapan natin dito at kung ano ang sinabi laban sa akin. Ang gusto ko lang pong linawin, Mr. President, kung talagang pinaninindigan ni Senator Lacson yung patakaran na Eto na, hinahamon ka na naman, Senator Ping, kung talagang pinanindigan ni Senator Lacson. Ano ba yun? O, tuloy natin. kanyang huling sinabi at binigyan ng emphasis kung saan ang mga ebidensya pupuntahan natin. Napakarami ko pong sinabi kahapon do sa aking privilege speech, inisa-isa ko yung dapat napuntahan natin. Para sa ganon, lahat ng inaakala nating ebidensya ang magtuturo kung saan dapat at kung sino dapat ang managot, doon lang natin makikita at ang taong bayan po ay nakikinig at nagbabantay. So, gusto ko pong malaman, Sir President, kung totoo po lahat, ang kanyang paninindigan na pupuntahan natin ang lahat ng ebidensyang maaari nating makuhanan, pwede po bang revisyuhin niya yung aking privilege speech? At nandun po lahat, inisa-isa ko. At nagtapos nga po ako doon sa 18 ex-marine officials sa iba pa yatang mga official ng ating sandatahang lakas ang nandun. Lahat po ba noon ay pupuntahan natin? Open po ba siya, Mr. President, na puntahan natin? Alang-alang doon sa pagkuha natin ng katotohanan. At makukuha lang natin ang katotohanan kung haharap lahat ang mga taong binanggit ko sa aking privilege speech. Huwag tayong magbibigay ng teorya ng kahit ano. Ako po'y nananalig na kapag sila'y humarap, may kakayahan naman ang komite, Mr. President. Makita natin kung talagang nagsisinungaling o hindi. Meron po tayong patakaran. Meron tayong remedyo kapag nagsisinungaling sila. Nakukontempt natin, ikinukulong po natin ang nagsasabi ng hindi totoo. Payagan lang natin lahat sila may karapatang magsabi, mag-contribute sa ikahanap ng katotohanan na lahat po tayo ay merong interes. Yun lang po ang gusto ko malaman, Mr. President, kung si Senador Lacson po ay tapat sa kanyang paninindigan, dapat sana lahat po ng aking sinabi, hindi naman po makakasama, makakatulong po sa ating lahat para makagawa tayo ng isang ulat, sapagkat ngayon kagaya po ng kanyang inamin, ang tagal na po nung sinirculate na ulat na sa online. Ayun, tapat kaya si Senator Lacson sa kanyang paninindigan. Yun ang hamon ni Senator Rodante Marcoleta kung papayag ba siya na dadalhin sa Senado yung 18 ex-marine na sila ay nag-deliver ng mali-malitang pera. Eh, ano kaya masasabi dito ni Senator Ping Lacson? Ituloy natin. Naulat na sa online, nasabi niya isa pa lang po ang pumirma. So, pwede po bang malaman sa ating kasama, Senador Lacson, lahat po ba nung aking binanggit sa aking privilege speech ay tutunguhan natin sapagkat potential po na panggagalingan ng maraming ebidensya? Para tapusin na po natin ito. Senator Oh, pumasok din. Pumasok na uli. Si Bulaga, yung kanyang abogado. O ano sabi ni... Ato, natatawa lang tayo rito eh. Ano sabi ni Bulaga? Oh, pakinggan natin. Lacson sat down. He no longer has the No, floor. Mr. President. Senator, the majority leader. Yes, para wala na daw gulo, di pang lalaking gulo, binulungan ako ni Senator Lacson. Yes daw. Oh, para na daw wala ng gulo, para napipilitan lang siya na malaman ng taong bayan ang katotohanan. Para daw wala ng gulo, nag-yes na lang siya at hindi siya mismo ang nagsabi ng yes. Kung hindi, pinadaan niya sa majority leader na si Senator Mig Zubiri. O, di ba? O, anong sagot dito ni Senator Rodante Marcoleta? Tuloy pa natin. Kailan po kaya, Mr. President, mag-uumpisa? Ay, hindi ko na po alam yun. Kasi po kung yes, Yun lang, nag-yes. Pero, kailan tinanong ni Senator Rodante Marcoleta kung kailan magsisimula? Hindi alam na siyempre, hindi alam ni Majority Leader Mig Zubiri. Kasi nga, ang binulong sa kanya, yes lang. O, tuloy pa natin. bitin na naman po, Mr. President. Ayoko pong mabitin ng taong bayan, Mr. President. Kaya gusto ko pong malaman, kailan Tama, yan yung gustong-gusto nila, yung nabibitin yung taong bayan. Pinapakasa lang tayo nito mga ob-ob na ito. Ha? Diyan sila magaling. Tinitwist nila, binibend nilang law. Diba? Oh, magaling sila mambitin. Tapos, pagka naipit-ipit na, ang dami na kung sino-sino pa ang sinasabing mga dahilan. Tuloy natin. anong oras, tuloy-tuloy po ba para sa ganon? Ay mapayapa naman ang kalooban ng ating mga kababayan. Correct. Mr. President, may I respond? Yes, Senator Lacson. Isa lang po ang pakiusap ko, baka pwedeng pirmahan niyo muna yung partial committee report. O, tignan ninyo. Pumayag siya. Pero meron siya isang kondisyon. Akalain ninyo? O, barter ang ginagawa niya rito.
Papayag daw siya pero mayroon isang kondisyon, dapat pirmahan niya yung partial report niya. O ano sagot dito ni Senator Rodante Marcoleta? Hindi po ba? Papayag ako eka, basta pirmahan niya lang. O ito, tuloy pa natin. Seryoso po ba kayo? Nasyak si Senator Rodante Marcoleta kaya matagal makasagot eh. Kaya ang sabi niya dito seryoso po ba kayo? O ano sabi ni Senator Ping? I'm serious, Mr. President. So we can get over it, no? Because that is a partial. Move forward. Yes, that's a Partial, partial. and then Napansin ninyo, singit na naman si Bulaga. Halatang nag-aabogado kay Senator Ping sapagkat nakikita niya na naiipit na yung kanyang kasama. Kay Senator Rodante, mayroon ba nagsasalita dyan para kay Senator Rodante? Wala, di ba? Kayang-kaya niya kasing dalhin yung kanyang sarili. Kaya niyang ipagtanggol yung kanyang sarili. Hindi kagaya ninyo mga obob kayo. Matapang lang kayo pag marami kayo, pero pag isa-isa lang, mga obob kayo, mga duwag kayo. Yan yung sinasabi natin dito. Tuloy pa natin. you can move forward to the next one. That's But, correct, Mr. President. Paano ko po Yes, but, pipirmahan again, para sa report, Mr. President? Ang gusto ko makumpleto muna, kaya nga po ako'y nakikiusap, puntahan po natin ang mga potential areas of evidence. Kung payag naman po kayo, umuuna kayo, tinatanong ko lang ngayon, meron na po ba tayong schedule? Sana mo po, kahit weekly lang, Mr. President, tapusin na po natin ito. Napansin ninyo, pumayag na pero may condition pa talaga. Di ba? Kung gusto mong malaman yung katotohanan, pumayag ka na. Wala nang kondisyon, wala nang ano-ano pa dyan. Wala nang rason-rason pa dyan. Kung gusto mo talagang matumbok, kung sino talaga yung principal dyan sa pagnanakaw, sa bilyon-bilyong pera ng kaban ng bayan. Hindi po ba? Ang dami niyong alibay. Kasi nga, pasikat kayo. Lalo-lalo na kayo, mga ubob. Tuloy pa natin. I believe that the Committee on Rules should tackle that particular question because today I found out that those members, those so-called Pumasok na rin itong si abogado. Abogado na hindi naman abogado. Si Bulaga Boy. Ano sabi? Inabogaduhan na naman. Inabogaduhan niya yung kanyang kliyente na si Senator Ping Lacson. Asan na yung sinasabi ninyo dyan? Na butata? Asan yung sinasabi ninyo na suplak? Asan yung sinabi ninyo, ang sinasabi ninyo gamit sa chat ni Senator Rodante Marcoleta? Kayang-kaya niyang itindig yung kanyang sarili sapagkat ang gusto niya lumabas ang katotohanan. Hindi kagaya ninyo mga obob kayo. Takot kayo sa katotohanan kasi nga mga duwag kayo, wala kayong mga bayag. Magaling lang kayo, matatapang lang kayo pag marami kayo, pero pag isa-isa lang, buntot ninyo. Bahag ang buntot ninyo mga obob kayo. Tuloy natin. military soldiers that you're mentioning and the people behind it, some members of Congress filed a case of cyber libel on them. And therefore, I think the Committee on Rules should check first whether we can call a hearing on that particular issue kung ganong merong kaso at meron ongoing case. Di ba? Kasi nga daw, may kaso na contempt, may kaso ng cyber libel, yung 18 mga ex-marine, kaya hindi na dapat tanggapin, dapat daw pag-usapan pa nila. Hindi po ba? Kamusta yung Madriaga? Nakakulong na ngayon, bakit kinuha pang witness? Di ba? Ito yung nangyayari ngayon sa ating bansa. Bagong Pilipinas, bangag ang Pilipinas ngayon, mga ubob kayo. Tuloy pa natin. Yun ang So Pangulo. I suggest that your question and the privilege speech and the ensuing debates thereafter be referred to the Committee on Rules. I would like to entertain a motion to that effect, Mr. Majority Leader. I don't think we can answer the question of Senator Marcoleta now because of that particular issue. Yes, Mr. President. Dahil po ba, Mr. President, merong nagsampa ng demanda doon sa mga taong inakala nating makakatulong sa atin? Magiging sagwil na yon para hindi natin sila tawagin. Yun! So, ibig sabihin, pwede palang i-demanda na lang at ang gustong magkukusa na pumunta rito. Tapos na tayo. I cannot answer your question. That's the reason I'm saying that we should ask the Committee on Rules to rule on that. You can be right, you can be wrong. Di ba? Chairman ng Blue Ribbon Committee pero hindi kayang sagutin ang tanong ni Senator Rodante Marcoleta. Nasaan na yung nasuplak? Kayo ang nasuplak, mga ubob kayo. Tuloy pa natin. But I do not want to answer you and tell you that you are right and that we can do that. It's Kaya nga better po. that we have the Committee on Rules. You can be right, you can be wrong. But I don't want to answer you. Paano ka naging chairman dyan? Hindi ba? Dapat nasa gitna ka dito pa lang sa pananalita mo nag-aabogado ka na di ba? Mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Pero huwag kayong mag-alala. Alam na ito ng taong bayan. Tuloy pa natin. Decide. You are a member of the Rules Committee. Why don't you take it up? That is the best thing to do. And not belabor the issue. Majority Leader. Mr. President, I'm not belaboring the issue. Kasi po, sumagot na si Senator Lacson. May pagpayag na po. So wala. Di ba? Nagsalita na lang siya, pero nagbitaw pa ng salita
deliver the issue daw. O anong sagot ni Senator Marcoleta, di ba? O, sinuplak siya. O, yan ang sinasabi natin dito. Kaya kayo, sigurado rito, nakikita ng taong bayan kung sino yung nagsasabi ng totoo. At pawang katotohanan lamang. Takot kayo sa katotohanan, mga ubob kayo. Ito, tuloy natin ito. Kunti na lang ito. Ano pong problema doon? Ang pinag-uusapan na lang para malinawan, schedule na lang po hinihingi ko. Yes, he has not given the schedule yet. And he might even think of checking with the Rules Committee first on whether we can do that right away or not. Salamat po, Ginoong Pangulo. O, di ba, mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Sa napanood nating video, talagang yung debate nila dyan, dito, depende na sa opinion ninyo, depende sa pagkakaunawa ninyo, depende na sa reaksyon ninyo. I-comment ninyo dyan sa baba. Nakita naman ninyo kung sino talaga yung may bayag dyan sa dalawa na yan. Ha? Si Senator Rodante Marcoleta tumayo ng nag-iisa. Itong si Ping Lacson tumayo rin naman, pero mayroong backup. Ha? Ilan ang backup niya? Mayroon diyang Bendalo, mayroon diyang Tagayt Bulaga. Oh, di ba? Yan yung mga backup niya, kaya malakas ang loob. Ito ihaling tulad natin sa mga tao ito eh. Matatapang pag nagkakumpul-kumpul, mga 3, 4, 5, 6, hanggang 10, o tatapang yan. O, akala mo, sila na yung siga. Pero pag nag-iisa lang yan, pag nag-iisa lang yung mga yan, mga bahag ang buntot ng mga hinayupak na yan. Ganito itong mga politiko natin ngayon. Ha? Kaya ibahin ninyo si Senator Rodante Marcoleta. May bayag yan. May balls yan kasi nga, totoo yung kanyang hinahawakan. Hindi kagaya ninyo, halatang halata na meron kayong pinagtatakpan. Bakit ba ayaw ninyo ang katotohanan samantalang nandyan na sana, oh? Sa bagay, may kasabihan nga tayo. Masakit. Masakit talaga malaman ang katotohanan. Eto na yan, mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Ha? Sa napanood natin video, kitang-kita natin dito. Hindi tayo bias dito. Kung si Senator Rodante Marcoleta nagkamali, babanatan din natin yan. Ha? Pero, kailanman, hindi yan pwedeng magkamali. Bakit? Kagaya ng sinabi niya noon pa, bago siya mga panya. Pag nailuklok ninyo ako doon sa pwesto bilang senator, magiging kasama ko sa lahat ng aking magiging desisyon ang Panginoong Diyos. Yan ang hindi ninyo alam, mga ob-ob kasi kayo, kaya makinig kayo. Ha? Yan ang sinasabi natin dito. Kagaya ng sinabi ko, uulitin ko, pag si Senator Rodante Marcoleta nagkamali lang kahit konti, babakbakan ko rin yan, mga ubob kayo. Pero, sisiguraduhin ko rin sa inyo na kahit kailan, hindi yan pwede magkamali. Kasi number 1, may otak kasi yan, may utak. Alam mo yung otak? Otak ba? Otak. Ha? Otak. Meron yan, marami yan. Brainy yan, kaya ang tawag dyan, brainy. Ha? Hindi kagaya ninyo. Drainy. Wala. Na-drain ang mga utak ninyo, mga ubob kayo. Magaling lang kayo magsalita dyan sa mga channel ninyo. Kasi mga ubob kayo, mga bayad kasi kayo. Yung sinasabi ninyo, kada banggit ninyo, puro pera ang lumalabas sa bibig ninyo. With that, mga kapatid, mga kababayan at mga boss, sana po high blood kayo. Ha? Sa video na napanood natin kasi talaga naman dapat high blood. At maraming salamat nga pala, kapatid na June Benedicto, sa pagbibigay mo rito ng ating ng idea para mabigyan natin ng malupitang reaksyon itong video na ito. At nga pala, yung may mga nag-request sa atin na pupuntahan natin si Keiso ganito, pasensya na po, hindi ko pa napupuntahan sapagkat napakahirap po hanapin. Kagaya nung si kapatid na Isla Stripes, yung request mo, hinahanap ko. Yung sinabi mo sa akin, no retreat, no surrender, nung pinuntahan ko, si Bandam ang lumabas. Alam nga naman si Jean-Claude Bandam, ang pakbakan natin dito, wala mong kinalaman yun, ha? Pasensya na po, kapatid. Ganun pa man, kagaya na sinasabi natin dito, mag-ingat po tayong lahat, pero lang sa mga taong Ob. Olats, 1-0, Ping Lacson, bumawi ka sa sunod.